Isa pong mabiyaya na pagpalang araw sa ating lahat at good morning po sa ating mga kasama po natin sa FB Flag viewers po. Isa pong magandang araw. Salamatan natin ang Panginoon. Ngayon nandito naman po tayo para sa isang layunin natin, isang purpose natin na pasahihin natin ang Panginoon sa magitan po ng ganitong pagkakataon na nandito tayo para purihin siya. At para po sa ating pong pambungad na awitin, kantahin po natin yung The Way of the Cross Leads Home. Ang daan patungo sa langit. Oo nga, tanaw yung gitarista na wala tayo ngayon. Malay yung piano ulit. That's it. Ito lang ang hagdan.
Papanalangin, Brother Renato David po. Tayo po na lang. Lagi po kami nagpapasalamat dahil Ama sa bawat araw, sa bawat ganitong pagkakataon na itinuturing po natin ang pribileyo magdati-tuloy po kami magkakapatid kay Kristo. Salamat po sa pagkakataong muli na nasama-sama kami makapagkain po ng mga salita. Nagpapasalamat ang bawat sa amin ay pinagtabayanan mo po kami. Mula po ka sa amin mga kani-kaniyang tahanan ay dinamo mo po kami sa lugar na ito upang magkaroon ng fellowship bilang kapatid kay Kristo. Salamat po sa panahon ganito. Ingatan mo po ang lahat at nawa ang mensaheng marinig ng bawat isa ay makapagbigay po ng spiritual blessing na magagamit po sa patuloy na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Pinilingin po namin ang ipatnubay sa aming kapatid ng tatayo mo sa liburan ng dito na magbabahagi po ng salita. Bigyan mo siya ng katalinuhang nagagaling po sa inyo at paipayag nawa ang iyong salita ayon sa iyong pagbabalin ninyo. Pagbabayan niyo ang lahat, maging mga special number na inihanda para awitin para sa iyo. Maraming salamat po. Ibinabalik po namin ang patuloy sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Po, bago po tayo makakarinig po ng isang special number o matatanging bilang, gusto ko lang po pasalamatan natin ng Panginoon dahil nakasama po natin ang ating mga kapatid na mag-asawang Brother Pay, Sister Ben Pavilion po. Kaya alam naman po natin ang katayuan doon. So, it is a blessing for us na makasama po natin sila muli. Okay po. At ngayon po ay makakarinig po tayo ng mga piling miyembro ng KSM ng isang natatanging bilang. Halina po kayo. Redemption
Purihin po ang Panginoon sa napagandang awitin po na binahagi ng bawat kapatid. At ngayon po ay pasamata na po tayo muna tumayo habang pong binabasa po ang ating scripture na pag-aaralan po natin ngayon. Kung saan ay makikita po natin siya sa Matthew chapter 27 verse 51. Isang verse lang po ang ating po babasahin. Ulitin ko po. Matthew 27 verse 51. Kung nakita niyo na po, ay akin po babasahin sa salitang Tagalog. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa, at nababak ang mga bato. Purihin po ang Panginoon sa mga nabasa natin pong mabibigyan ng kahulugan at blessings ng biyaya maya-maya. After po, isa pang natatanging bilang na ibibigay po natin kapatid na si Angel Lorraine David. It's a heavy weight upon my chest as I lie awake and wonder what the future will hold. Help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes, I will lift my hands, living in your hands. I leave them there. When the winter is coming to shelter me. Even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will fear no more. I will fear no more. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight.
po sa magandang special na grupo. Ngayon naman po ay handa na po natin ang ating mga puso at isipan sa mensahe pong mabahagi natin kapatid na si Brother Jim Mercado po. Good morning. Morning mga kapatid. Salamat tayo sa Panginoon sa napakagandang araw na nakapagsama tayo muli para mag-aaral ng kanyang salita. Siguro samahan niyo muna ako sa naisipan na namin. Bilang Ama, maraming salamat sa napakagandang araw na binigay mo sa amin. Sa pribilegyo na mag-aaral kami muli ng iyong salita at bilang magkakasama magkakapatid. Salamat sa pag-iingat sa amin sa buong magluto. Salamat sa patuloy na blessings na binigay niyo sa amin. Maraming salamat. Dalangin namin na buksan niyo po ang isip po namin na sa ganun ay matutunan po namin ang iyong salita. Mas makilala po namin kayo at may bayad po ang salita. Kayo po ang central na maraming salamat naman at ang dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Ngayong umaga, yung title natin ay The Torn Veil. Pag-uusapan natin yung veil o yung tinatawag na kortina o talukbong. Para sa for context kasi ang veil sa Bible, isa siyang hindi lang siya item, isa rin siyang simbolo at base sa mga lahat ng teksto. Base sa mga teksto, kung ikukumpara natin yung Old Testament pati yung New Testament, kumbaga para mas nababanggit yung veil o yung kortina sa Old Testament. At kung papansinin natin ng mga nakasulat din natin sa history, napaka-interesting at importante din malaman kung ano itong kortina na pinag-uusapan natin. Maganda na makilala natin ito. Ano ba itong talukbong na ito? Paano ba siya naibuo? Kasi napaka-importante din ng proseso. Ano ang history niya? At bakit kailangan natin siya malaman? At para sa ganun, magsisimula tayo sa Genesis. Sa Genesis 3, kung titignan niyo sa Genesis 3, chapter 24, nakalagay, babasahin ko English version. He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. Nung nagkasala si Adam and Eve dun sa, dahil kumain sila ng prutas dun sa tree of knowledge, pinalis sila ng Panginoon. At nung pinalis sila para protektahin ang tree of life, kasi dun sa Garden of Eden may tree of knowledge at tree of life. Para protektahin ang tree of life, naglagay na ang ating Panginoon ng isang cherubim. Pag sinabing cherubim, ito yung guardian. Pinaka-imahe ito, angel. Angel yung nilalagay doon. Na may dalang umaapoy daw na espada. Itong guardian na may dalang espada, ito ang pinakaunang kilalang harang. Harang kasi siya. Na sinasabi, ito ang angel, hindi ka na pwedeng pumasok. Yung kasalanan na ginawa ni Adan at Eva ay nagkaroon ng barrier between human and yung Garden of Eden and more so dun sa Tree of Life. Hundreds of years later, mga chapters after, mga natapos na chapters o books after ng Genesis, nag-decide ang Panginoon na gawing tela ito, itong barrier na ito, from cherubim or guardian, naging tela ito. Makikita natin ito sa Exodus chapter 26. Pag tinignan niyo yung chapter na Exodus, isa siyang instruction lamang. Instruction lamang kung paano gawin yung tabernacle, yung tabernakulo na binigay na instructions kay Moses. At napakadetalye niya itong
instructions na binigay, hindi lang sa tabernacle mismo, o hindi pati din sa veil na sinasabi natin yung cortina. Para mas ma-imagine nyo kung paano yung tabernacle, for instance, may ganitong area. Tapos sa isang area na ito, kung ano dito may cortina, dito pinalagay ang veil. And yun nga, yung tabernacle ay isang portable na tent sa loob, at sa loob nun may isang cortina. At kung titignan natin ang Exodus chapter 26 verses 31 to 35, hanapin ko na sandali sa Bible. Exodus chapter 26. Sabi dito, make a curtain of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen, with cherubim woven into it by a skilled worker. Napaka-importante ng verse na ito kasi sabi dito, kumuha ka ng linen, kumuha ka ng tela, at kailangan maglagay ng cherubim, yung pinaka-guardian doon sa tela na iyon. Bakit napaka-importante nito? Kasi ito yung simbolo na hindi lang cherubim as an image yung inilalagay dun sa tela na yun, kundi ito yung pinaka-guardian sa loob ng guardian dun sa tela na yun. Kasi yung pinoprotektahan ng cortina na nilagay doon sa tabernacle ay ang holiest of the holy. Kumbaga itong tradition na ito, may explain pa tayo mamaya, ito yung isang priest lang na, isang high priest na pwede lang pumasok once a year. Yung high priest na napaka-thorough, napakadaming kailangan gawin para makapasok ito. Holiest of the holy places. Itong tela, sobrang kapal at sobrang laki. At hindi basta-basta tela yun nandun. Sabi dun sa Exodus 26, pinagpatong-patong na tela ito para mas maging makapal. Para mas maintindihan natin kung anong ginagawa kung ano yung purpose ng tela nito, pwede natin makikita natin din siya sa Leviticus chapter 16, yung tradition. Once a year kasi, yung tinatawag nilang Yom Kippur, yung Day of Atonement. Yung purpose ng once a year na to ay pupunta ang isang priest, high priest, para mag-sacrifice para sa mga kasalanan ng mga tao doon. Yung high priest lang yung pwede pumasok doon sa cortina na yan. Siya lang. And hindi siya basta-basta napasok doon. Kasi kung may hindi ka nagawa sa tamang proseso, literal na pagpasok mo doon, mamamatay ka. Kailangan suot mo puti. Kung wari, yung high priest, kailangan yung high priest suot niya puti. Tapos mag-o-offer siya ng isang bull o goat, animal, para sa kanyang kasalanan mismo. Tapos kailangan may usok pa na, insenso pa na ilalagay dun sa holiest of the holy places. Tapos magpapatalsik pa siya ng dugo para sa bilang simbolo or sacrifice para sa mga kasalanan ng mga tao. And based din sa mga texts outside sa Bible, in support of the statement sa Bible, dapat din yung high priest may suot daw siya na mga bell, mga kampana, para kung sakali daw na pumasok siya sa cortina at namatay siya at nahulog siya, malalaman agad ng mga naghihintay sa labas ng tabernacle. Imagine yung ganitong process done only once a year. And imagine, ito lang yung pinakaparaan para yung isang tao makalapit sa ating Panginoon. And that was done for 15 centuries, 1,500 years. Ganito ang naging tradisyon, ganito ang naging law bago dumating si Kristo. Isang tao may ginagawa na ritual araw-araw sa labas ng kortina, sa loob pa rin ng tabernacle pero sa labas ng kortina, at isang araw lang sa panahon ay sa taon para makapasok at makalapit talaga sa Panginoon. Hanggang sa dumating si Kristo para tapusin ang lahat ito. Pero upang maintindihan talaga natin ang pag-alis ng ganitong
law, ganitong tradisyon. Babasahin natin yung kabuuan ng Hebrews chapter 10. Iisa-isahin natin kasi bawat isa dito may ihimay tayo ng mensahe. So kung titignan natin sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 4. Hebrews chapter 10 verses 1 to 4. Babasahin ko sa English. The Lord, Hebrews chapter 10. Christ's sacrifice once for all. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly, year after year, make perfect those who draw near to worship. Otherwise, they not have stopped being offered. For the worshippers would have been cleansed once and for all, and would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are annual reminder of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Doon sa nabanggit natin ang tradisyon o batas na ginagawa dun sa Old Testament, di ba bawat taon may sacrificial bull and goat na ginagawa? Pero dito sa Hebrew sabi, anong silbi kung yung sacrifice kailangan gawin every year, effective sacrifice ba siya in the first place? Ano ba siya? Imagine mo kung ikaw ay isang high priest sa Old Testament. Kailangan mong maglinis parati, kailangan ganito yung proseso na kailangan gawin. And yung problema ay ganito yung gagawin mong sakripisyo, and yet hindi siya sapat para sa pagsagot ng kasalanan ng mga tao nandoon. Instead, nagiging reminder siya sa mga kasalanan ng mga tao na ito gagawin natin bawat taon dahil ito yung mga kasalanan natin. Pero napakaganda ng first few verses kasi sa verse 5, sabi, therefore, when Christ came into this world, yung pagpunta ni Kristo dito, ang pinaka-importanting pangyayari sa atin. Kasi sa verse 5 to 11, verse 5 to 10, sabi niya, therefore, when Christ came to this world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me, with burnt offerings and sin offerings, you were not pleased. Hindi sapat ang mga sakripisyo na binibigay doon. Verse 7, then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God. Dun sa first few verses, sabi, acknowledgement ito na itong pangyayari, itong pagdating ni Kristo. Will ito ng Panginoon. And dun sa verse 5 and 6, yung sinabi natin na, yung nabasa natin na, sacrifice and offerings you did not desire, but a body you prepared for me. Ito yung nanggagaling sa, actually reference pala ito sa sinulat ni David sa Psalms 40, verse 6 to 8. Ngayon sabi dito, verse 9, pag tinignan natin yung verse 9 ng Hebrews chapter 10. Yung pagbasa natin sa verses 8 to 10, sabi, first he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor you were pleased with them. Kahit sinundan ng mga tao yung batas, hindi pa rin sapat sa Panginoon. Because nga sabi, the law is only a shadow of the good things that are to come. Hindi siya yung mismong reality o yung mismong gift na mare-receive nila noon. Dito sa verse 9 na napaka-importante din, sabi, here I am, I have come to do your will. Ito yung pinaka-statement
ni Jesus na sabi niya, itong ritual or tradition na ginagawa natin na mag-sacrifice every year, kailangan tanggalin na ito. He sets aside the first to establish the second. Ano yung second na yan? Yung second being, siya na, si Kristo na, yung sacrificial lamb. And verse 10, by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Yung totoong sakripisyo, hindi bulls, hindi goats, o hindi ang Panginoon na nasa katawang tao, God's own Son, Jesus Christ. Pag tinuloy natin yung Hebrews chapter 10, dun sa verse 11, day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices. Komentary pa rin siya sa mga current tradition which lasted 1,500 years. Same sacrifices which can never take away sins. Dito sa verse 12, but when this priest had offered for all time one sacrifice for sins. Sino tong this priest? Si Jesus Christ. He sat down at the right hand of God. Napaka-importanting distinction yung sabi, day after day, araw-araw daw yung priest daw dun sa previous tradition, tatayo siya sa loob ng tabernacle para gawin ang kanyang duties. Pero yung kinaiba dito, nung namatay si Jesucristo, hindi siya tumayo bilang ay para gawin niya ang kanyang duties. Sabi dito, he sat down at the right hand of God. And since that time, verse 13, he waits for his enemies to be made his footstool. Yung sa footstool, ay yung sa enemies, yung binabanggit dito, na makikita din natin mamaya, yung enemies na alam nila, full yung knowledge nila about yung kagandahan ni Kristo, yung kagandahan na binigay niya sa mundo. Alam niya yung sakripisyo, yung napaka-tragic at napaka-sakit na sakripisyo na ginawa niya. At hindi niya i-acknowledge, hindi niya i-accept yung gift. Yun yung enemy na binabanggit dito sa verse na to. And dito sa, itutuloy natin sa verse 14 to 18. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. The Holy Spirit also testifies to us about this. Yung Holy Spirit na sinasabi dito, yung sumusunod kasi na verse ay nanggagaling na sa Jeremiah. Sabi niya, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their mind. And he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Yung etong parte na to, ito yung pinaka-confirmation din na nung natapos na yung will na mapunta si Jesucristo dito sa mundo at mamatay siya, na lahat tayo ay forgiven. Hindi na kailangan ng kortina. Yun yung pinaka-symbol ng kortina na yung pagharang sa atin dahil sa kasalanan na nangyari dun sa Garden of Eden. And yung will ever since that time, yung pinakagusto talaga ng Panginoon nun ay matanggal yung divide na yun. It only took many years, but already certain and necessary na yung maging will niya ay pumunta si Kristo dito sa ating mundo. Kung titignan din natin sa verse 18, sabi, verse 18,
And where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Yung simbolo kasi ng pagsasacrifice ng lambs for years and years, nabanggit ko nga, yun yung naging pinakamalapit yung tao, naging malapit siya sa Panginoon, at isang priest lang yung pumupunta doon. And yet it was not. Hindi pa rin siya sapat. Pero nung pumunta si Kristo, natanggal lahat ng mga traditions, natanggal lahat ng barriers. Hindi na natin kailangan ng mediator pa. Hindi na natin kailangan ng isa pang tao na nasa kalagitnaan para pumunta tayo sa ating Panginoon at makausap natin ang Panginoon. At napakagandang blessing na binigay sa atin nun. And to that, may hinihingi sa atin, may utos sa atin ito. Itong bilang nakakuha tayo ng blessing natin, ay blessing sa atin, may utos na binibigay sa atin. At dito sumusunod dito pa rin sa Hebrews 10. Sabi, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus Christ. Sabi, pwede na tayong pumasok sa templo. Kasi wala nang kortina. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa templo. Yung kailangan lang natin ay may direct access na tayo through prayer. By new and living way open for us through the curtain. That is His body. By new and living way open for us through the curtain. That is His body. Yung component na to, yung sabi, curtain, that is His body. Nung namatay kasi si Kristo, sabi, may isang kortina sa templo ni Herod. Yung temple ni Herod kasi, napakalaki na, nung time kasi ni Herod, marami siyang pinagawa na structure na napakalaki. At isa doon, sa templo niya, ay yung napakalaking kortina na nilagay doon. Yung kortina na nilagay doon, base sa mga text, base sa history daw, 60 feet. Kung ikukumpara nyo kung i-imagine nyo kung ano yung 60 feet, imagine nyo yung isang telecommunications tower. Yung mga tower na makikita nyo para may signal tayo. Yun yung ganun ka laki, ganun katangkad yung tower. And kung titignan natin sa Matthew verses 27, chapter 50 to 51. When Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Imagine nyo yung ganun katangkad na kortina, mapupunit daw from top to bottom. Sino kaya makakagawa nun? Nung time na namatay si Kristo, from top, galing daw sa itaas yung punit. Sino makakaakyat doon? At sino magpupunit nun? When in fact, yung tela na sobrang kapal, hindi siya pwede mapunit ng isang tao. Isa lang yung conclusion natin doon. Na nung namatay si Kristo, yung ating Panginoon, may isa siyang act na ginawa sa temple na pinunit niya na dahil ang kortina, ang veil, ay si Kristo. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. Itong mga sumusunod na teksto, ito yung nagre-reference sa mga nababasa natin sa Revelations, mga apocalyptic. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Kung babalik tayo sa kortina, meron pang isang historical significance. Kung babasahin natin kung titingnan din natin yung Mark and Luke, na pareho din yung testimony nila na napunit yung pagkamatay ng ating Panginoon. Sabi, all darkness fell from the 6th hour to the 9th hour. 9th hour daw namatay ang ating Panginoon.
Doon sa ritual, doon sa Old Testament na ritual, yung ritual kasi ng high priest doon ay pag ipapatalsik ng dugo, di ba nabanggit ko kanina na pag nagpapatalsik ng dugo, yun yung para representation or sacrifice para sa mga kasalanan ng mga tao. That very same time, yun din daw yung pagkamatay ng ating Panginoon. It was significant siya kasi yun talaga yung senyales, yun talaga yung pinaka-signal na ito na yung sacrifice, siya na yung ating sacrificial lamb. But hindi na natin siya kailangan gawin year after year. And we only had to do this once. Kung babalik tayo sa Hebrews chapter 10 verse 23. Dito na ang utos na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayong alam na natin o mas kilala na natin ang kortina o ang pagkamatay ng ating Panginoon, ang significance niya, ang hinihingi niya din sa atin. Chapter 21. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart, with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. Wala na yung kortina. Yung hinihingi sa atin, lapit na lang tayo sa ating Panginoon. Wala nang barrier. Yung hinihingi lang talaga sa atin ay sincere heart and yung guilty conscience, yung pag-alis natin na malilinis na tayo. Sa verse 23 sabi, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Sabi, keep hoping. Yung promise na binigay sa atin ng ating Panginoon, eternal life, forgiveness of sins, we can hold, pwede nating talagang pagkatiwalaan yun because our God is faithful. Sa pagtuloy niya, sabi, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Bawat isa sa atin, may mission din tayo, hindi lang para sa sarili natin, na i-encourage natin yung mga kapatid natin sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa naniniwala sa Panginoon. Yung mission din natin ay encourage natin, i-spread natin ang gospel. And more importantly, we care for our brothers and sisters. Yun yung hinihingi. Kasi sabi, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Sabi niya, lahat kailangan natin gawin to. Ito na yung na-receive natin na blessing. Eternal life. Full access to our Lord. Imagine, kung dati, isa lang yung tao na nakakapasok sa tabernakulo. Isang tao lang yung nakakapasok dun sa curtain na napaka-secure. Na kung isang tao, mamamatay siya. Pagpasok niya, patay siya agad. Ngayon, tayo lahat, bawat isa sa atin, may access tayo to be with the Lord, to speak with the Lord. And all we have to do is to accept our Lord, our Jesus Christ as our Lord and Savior. Napakagandang blessing nun. Napakagandang blessing to the point that alam mong recognize mo na hindi lang siya personal relationship with Christ, but also alam natin na makakatulong din tayo sa iba para magkaroon sila ng access with the Lord, to be saved and to see the good that the Lord has given to us in life. Kasi ito yung consequence. Sa verse 26, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. Wala nang goat, wala nang bull, wala nang animal na pwedeng kailangan patayin para maging sacrifice ito, sabihin na ito, nagkasala ako, ito yung sacrifice ko. Wala nang ganun. Pero for clarity kasi, yung sinasabi dito na deliberately keep on sinning, nasa
katawang tao tayo, hindi yung sinasabi na sinning na everyday sin or yung mga sala na hindi natin nakikita. Ito yung pag sinabing if we keep on sinning, ito yung mga kung kung alam mo na, kung totally alam mo na yung gospel o yung mensahe ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan at sa kanyang blessing, na ire-refuse mo ang blessing. That is the only sin, that is the very sin na pino-point out niya, na no sacrifice for this sin is left. Wala nang natitirang, wala nang payment for that. Kasi sabi dito sa verse 27, only a fearful expectation of judgment and raging fire that will consume the enemies of God. If a person is fully knowledgeable sa blessing ni Christ and fully refuses it, only a fearful expectation of judgment of raging fire will consume the enemies of God. Diba? Sabi dito sa verse 28, anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Ito yung mga namatay nung hindi nila sinundan yung sa batas ng Old Testament. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified them, who has insulted the Spirit of grace? Huwag na completely baliwalain yung ating sacrifice na ginawa ni Yesu Cristo. Kasi sabi niya, for we know Him who said, it is mine to avenge, I will repay, the Lord will judge His people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Napaka-thorough ng blessing na binigay sa atin, pero napaka-thorough din ng consequence ng mga hindi tatanggap din. At sabi dito sa verse verse 32, remember those early days after you received the light, when you endured in great conflict, full of suffering. Yung sinasabi ditong after you received the light, itong message na to ay para sa mga tumanggap na kay Hesus Kristo. Sa mga nakaranas na ng persecution sa pag-profess nila sa faith nila. Sabi, sometimes you were publicly exposed to insult, and at other times you stood side by side with those who were treated. May mga kapatid din na naka-experience na pag-express ng pananampalataya nila, naka-experience din ng persecution, pero may kasama sila. You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. At ito yung hinihingi sa atin. Verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Sa 37, for in just a little while, He who is coming will come and not delay. But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. Yung 38, napakagandang reference nito kasi ito ay nanggagaling sa Habakuk. Si Habakuk na nung kinausap niya ang ating Panginoon at nagtatanong tungkol sa kakulangan ng hustisya sa lugar nila. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, He who is coming will come and will not delay. And my righteous one will live by faith. Tayo ang utos sa atin ay to continue living by faith. Last verse, but we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but those who have faith and are saved. So napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Now na may access tayo, now na tinanggap na natin ang ating Panginoon,
yung inuutos sa atin ay persevere, live in faith, and walk. Encourage our brothers and sisters din. Diba? We're not only asked to be with ourselves, but to just live for ourselves, but also to be steadfast in faith. Tuloy natin ang ating fellowship and endure. At doon na nagtatapos yung Hebrews chapter 10. Kasi pinag-aaralan natin yung sa veil, yung primary symbol ng veil sa kortina na nabanggit natin kanina ay simbolo siya ng separation from human to God. Protection siya against, protection yung veil against unholy things, sin, and even yung glory ni God. Ganun dati. Napaka-symbolic niya kasi hindi lang representation ng barrier yun. Representation din siya ng paghihirap ng tao. Paghihirap ng tao na wala ang Panginoon sa kanya. Hindi niya kasama ang Panginoon dahil doon sa barrier na yun. Yung struggle na kung iisipin natin ay pwede naman maiwasan kung napili ni Adam and Eve na hindi kainin ang prutas na yun. Kasi kung sa pagpasok ng kortina, mamamatay agad. Pero dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, dahil sa kanyang tragic death, ang naging will ng ating Panginoon ay may balik tayo sa Kanya. At dahil dito, dahil sa nakuha nating blessing, na alam natin na may eternal life tayo, ang paghihirap natin dito sa mundo ay wala kumpara sa blessings na makukuha natin. A worldly circumstance na lahat na na-experience natin, lahat ng paghihirap natin, ay wala kumpara sa blessing na makukuha natin. Mas magaan, kasi alam natin na kumpara sa dati, alam na natin ngayon na kasama natin ang ating Panginoon. Walang kortina, walang harap. And we fully thank God for this. And ngayon, mas kilala na natin ang kortina sa loob. Ang nais ko lang ngayon ay maiulit ang lessons na binibigay sa atin na bilang ngayon alam na natin yung sa pagkapunit. Para sa mga nanonotes din, sa verse 22, sabi, sa verse 22, yung kailangan natin gawin ay let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings us, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Dahil sa lahat ng ating buhay, ay sa buong buhay natin, dahil wala na tayong kortina, pwede na tayo lumapit kay Kristo. So bakit hindi natin siya lapitan? Sa lahat ng bagay sa buhay natin, sa ating pang-araw-araw, sa ating paghihirap, sa ating kaligayahan, ang hinihingi sa atin ay lumapit tayo kay Kristo. And sa verse 23 na sabi, hope unwaveringly. Kasi alam natin, faithful ang ating Panginoon. Lahat ng pinramis sa atin ay ibibigay sa atin. Sa verse 24 to 25, encourage one another. Tayo dito sa church natin, napaka-blessed natin kasi alam natin, we are here for each other. Nag-encourage tayo sa mga kapatid natin na napipil natin o dinidiscern natin na may paghihirap, tinutulungan natin parati, hindi lang sa worldly difficulties but also sa spiritual difficulties. Na may lalapit ang isang kapatid ay i-encourage niya. Sisiguraduhin na hindi natin iiwanan at talagang sasamahan natin ang isa't isa. Kasi yung pagpunit ng kortina na yon, yung napakakapal na kortina, imbitasyon siya na puntahan natin si Kristo, pero imbitasyon din siya para samahan natin ang mga kapatid na naghihirap para makapunta kay Kristo.
And lastly, sa verse 36, kung hinihingi sa atin ay endure. Yung pagpatuloy natin, yung persistence natin, despite sa paghihirap dito sa mundo, ang endurance natin ay expression ng faith natin dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. At napakagandang blessing yun na malaman na dati napakahirap makarating sa ating Panginoon. And yet ngayon, all we have to do is endure kasi alam natin kasama na natin ang ating Panginoon. At mga kapatid, doon na nagtatapos ang mensahe. Praise God. Thank you, Lord. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa walang pagandang mensahe na ibinahagi ng ating kapatid na tunay nga na kung meron pa sa atin sa kapulungan ito na mga patuloy na relasyon sa Panginoon. Yan. Ang Panginoon na gumawa ng paraan para siya na ang lumapit sa atin. Kaya napunit ang kortina para tayo ay may access na po sa Panginoon. Kaya sa bawat tayo para napitan natin ang Panginoon, pagpanutin natin siya sa ating puso na makaroon po tayo ng kasiguruhan sa ating kaluluwa pag tayo ginawa niya. Salamat po sa napagandang mensahe na yun. At ngayon naman po, kaya ako po pinagbubalik-bulayin natin ang mensahe na ito ay tayo po ay umawit. Ang pamagat ay ang daan patungo sa langit. The way of the cross. Okay. Para kita natin kanila na sa 87 na po tayo. Sa page 87 ay yung sa Kalbaryo. At Calvary. Ngayon po ay ating po tawagin ng ating kapatid na si Brother Michael Bartolome para sa ating closing prayer. Tayo po ay
Dakilang Diyos Ama, kami po ay muling magpapasalamat sa oras na ito na muling Panginoon ay amin pong napakinggan ang iyong mensahe sa bawat sa amin. Salamat po Panginoon sa nakikitang mensahe na binigay mo sa amin na saan Panginoon ay naging malinaw sa amin kung paano kahalaga Panginoon na lumapit sa inyo sapagkat po namin Panginoon na wala nang anuman pong ibang gagawin sa katawan kundi kami po ay manampalataya lumapit sa inyo upang sa ganun Panginoon ang mga hindi po mananampalataya ay makilala ka bilang sarili mo tagapagligtas upang sa ganun ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan at hindi na sila mapapahamak kailanman. Kami po nagpapasalamat Panginoon sa inyong sacrifice, sa inyong buktong na anak na siya sa Kristo na ibinigay mo sa mundong ito upang sa ganon ay mas mabilis na makalapit ang taong makasalanan na sila po ay sumampalataya, maniwala kung paano po sila lumapit sa Panginoon sa Kristo upang tanggapin sa Panginoon. Wala nang anuman pong gagawin ang isang tao kundi manampalataya ang Panginoon sa Panginoon sa Kristo. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong anak na ginamit na ibinahagi ang salita mo. Tunay ko ay nagbibigay aral sa amin at magamit namin ito sa amin pong araw-araw na pamumuhay. Salamat po Panginoon sa bawat kapatiran na patuloy na binibigyan mo ng panahon at nanda mo ang kanilang mga puso, ang kanilang buhay, ang kanilang sarili upang patuloy na paglingkuran ka. Salamat sa mga awitin na amin pong inalis sa inyo. Sa susunod namin gawain sa amin pong prayer meeting kayo po patuloy na manguna at ganoon din po dinadalangin namin ang mga kapatid namin na hindi po namin nakasama sa oras na ito, sa araw na ito, na sana po sa susunod namin gawain ay ito po kayo na namin makapiling upang kami po sama-sama maglilingkod sa inyo pong pananampalataya. Patuloy, laban po namin ng mataas na pupuri at pasalamat ito po. Aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Okay, dito po nagbawakas, natatapos ang ating pong gawain and please lang po, may I request everyone to please stay.